Bago tayo magtungo sa talakayan, ating panoorin ang video ni Xiao Chua bilang introduksyon sa pantayong pananaw. Mga kasaysayang araw po, it's showtime! Ngayon ay kapwa buwan ng kasaysayan at buwan ng wika sa ating bansa. Ngunit, problematiko ang dalawang aspekto na ito ng ating pagkabansa. Bakit? Sa matagal na panahon dahil ang history ay written record of past events at naniniwala ang mga tradisyonal na historiador na no documents, no history, tanging ang mga sinulat ng mga dayuhang mananakop ang naging batayan ng marami sa ating nalalaman ukol sa ating nakaraan. Dahil hindi naman nagsisulat ang ating mga ninuno. Kaya naman, nadala din natin ang kolonyal na pananaw ukol sa ating sarili na mas mababa tayo kaysa sa dayuhan at lahat ng magagandang bagay at ang ginhawa ay nagmumula sa dayuhan. Gayun din dahil sa masyado nating pagpapahalaga sa dayuhang wika, nagkaroon ng pagkakahiwalay ang mga nakapag-aral at ang bayan o masa. Ang mga aklat pang kasaysayan ay karamihan nasa Ingles. Ang wikang akademiko, paano mababasa ng balana? Minamaliit din ang sino mang hindi marunong mag-Ingles o nagdidiskurso sa sariling wika. Saang bansa kami nakakita na ang sino mang magsalita ng sariling wika sa klase ay pinagmumulta ng piso bawat salita na tila krimen na mahalin ng sariling wika? Kalokohan, hindi ba? Kaya naman, dinalumat at pinaunlad ni Dr. Zeus A. Salazar mula sa UP Departamento ng Kasaysayan ang isang skwelang pangkaisipan na nanggaling sa Pilipino at ikinikwento sa Pilipino. Gumawa siya ng sariling salita ukol dito, pantayo, pantayong pananaw, mula sa salitang tayo. Sa madaling salita, ito ay mga kwento at kasaysayan ng Pilipino na isinasalaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ano ang kaibahan nito sa ginawa din na Jose Rizal, Teodoro Agoncillo at Renato Constantino na sumulat sa dayuhang wika pero nasyonalista? Well, dapat ang pagkukwento ay nasa wikang naiintindihan ng halos lahat. At sa panahong ito ay ang wikang Filipino o Tagalog. Ayon kay Salazar, nung unang panahon bago dumating ang mga Espanyol, pantayong pananaw ang umiiral sa pagkukwento ng mga epiko at iba pang kwentong bayan ng bawat grupo ng tao sa Pilipinas. Pook ang tawag sa kultura na pinagsasaluhan ng isang grupo ng tao. Ngunit, sa pagdating ng panahon, nagsulat ang mga Espanyol ng mga ulat ukol sa mga Pilipino na inuulat nila sa mga kapook na Espanyol na tinawag niyang pansilang pananaw at nagsalaysay din sila sa mga Indio na hindi nila kapook na tinawag niyang pangkayo. Pagdating na Rizal at ng propagandismo, ipinagtanggol nila ang mga Pilipino pero ang audience nila ay mga Espanyol sa wikang dayuhan kaya tinawag ni Salazar ito na pangkami. Ang diwa ng pantayong pananaw ang nais itatag ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto nang isilang nila ang bansa noong 1896. Ngunit, ngayon makikitang hindi pa ganap na nangyayari na nagkakaintindihan tayo. Dahil sa edukasyong Amerikano, maraming edukado ang nagsusulat sa Ingles at hindi nakikipagtalastasan sa mga mahihirap. Hindi pa nagaganap ang talastasan ng buong bansa na dapat isinasagawa sa isang maunlad na wikang pambansa na may mga salita mula sa iba't ibang wika nito tulad sa Japan at Thailand. Hindi ba mas maganda at maunlad ng Pilipinas kung nagkakaintindihan tayo at matibay na humaharap sa mga hamon ng daigdig? Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shoutout. Magandang araw! Ako si Fiona Doncillo, kasama si Joanna Kilaman. Nandito kami upang ipahayag ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabiasnan ni Zeus A. Salazar. Dumako muna tayo sa manunulat na si Ginoong Zeus Atayza Salazar. Siya ay nagmula sa Albay. Sa kasalukuyan siya ay 89 na taong gulang. Isa siyang historiador, pilosoper, antropologo at propesor. Kilala siya bilang ama ng bagong histograpiyang Pilipino dahil sa kanyang malaking ambag at impluwensya sa histograpiya ng Pilipinas. Kabilang dito ang pantayong pananaw. Ang pantayong pananaw ay pinahayag noong 1974 bilang hiniling ng Malacanang sa pamumuno ni former President Ferdinand Marcos na pagsusuri ng inihanda pa lamang noon na Filipino heritage. Sa lahat ng mga wika sa Pilipinas, mayroong mga konsepto ng kayo, kami, sila, at tayo. Ang tayo ay tumutukoy sa nagsasalita at lahat ng kausap na ipinapalagay na kabahagi ng buong kinabibilangan ng nagsasalita at mga kausap. Halimbawa, kaya ito ay tinawag na pantayong pananaw, tayong mga Pilipino ay nagpapahiwatig na ang nag-uusap ay mga Pilipino lamang. Hindi kasama sa diskurso ang mga banyaga. Ang isang lipunan at kalinangan ay may pantayong pananaw lamang kung ang lahat ay gumagamit ng mga konsepto at ugali na alam ng lahat ang kahulugan.
Ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay daan sa madaling pag-unawa ng mga konsepto, kaisipan, at ugali. Ang isang pangkat ng tao na nag-uusap lamang tungkol sa kanilang sarili at sa isa't isa ay may hahalin tulad sa isang sistemang sarado o closed circuit. Ito ay nagreresulta sa isang lipunan at kalinlangan na may pantayong pananaw. Mahalaga dito ang pagkakaroon ng iisang wika bilang batayan ng pag-unawa at komunikasyon. Halimbawa, ang mga Tagalog ay may iisang wika. Nagkakaintindihan sila sa loob ng wikang ito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng may kaugnayan sa kaugalian at kaisipan ng lahat. Ang pagpapanumbalik at pagyamanin ng pantayong pananaw ng kasalukuyang sosyo-politikal ay itinuturing na mahalaga para sa buong bansa. Upang mabuo ang isang Pilipinas na may sariling kasarinlan at kakanyahan. Ito ay naglalaman ng pangarap na muling magkaroon ng isang pangkalatang unawa at pagkakaisa sa kabila ng iba't ibang aspeto ng ating lipunan. Dumako naman tayo sa pantayong pananaw sa kasaysayan. Ito ang direksyon ng panlalait ng mga Kastila. Tingin nila hindi lamang masama sa karakter at ugali ang mga Indio, kundi pati ang pagkakaroon ng pananampalataya at kabihasnan na galing pa sa Kastila. Tinawag ng mga ilustrado ang kanilang mga sarili, mga Indio at mga katutubo bilang mga Pilipino. Ito ang pag-usbong ng punto de vistang pangkami. Ipinapakita dito na ang nasimulang kultura at wika ng bansa ay naapektuhan ng dayuhang kultura na nagbunga ng isang uri ng kulturang nasyonal na mas sumusunod sa sibilisasyon ng Europeo kaysa sa tunay na kabihasnan ng mga Pilipino. Ang mga ilustrado ay nagpakita ng kahalagahan ng Pilipino sa iba't ibang larangan. Subalit, makikita pa rin ang pagiging gaya-gaya o ang pangangailangang magtaglay ng ilang bahagi ng kulturang banyaga upang mapansin at tanggapin ng lipunan. Nagsusulat ang mga ilustrado at intelihenteng Pilipino sa wikang banyaga upang mapatunayan ang kanilang husay at sariling identidad. Ngunit ito ay nagiging bahagi lamang ng lokal na kultura ng banyagang pinagmulan at nagreresulta sa pagpapabaya sa katutubong kalinangan at pananaw. Kung kaya't, ang punto de vista ay pangkami sa halip na pantayo. Pantayong pananaw sa kasalukuyan. First, we have the division of Filipino culture. In the connection of the elite and kalinangang bayan, we observe a relationship marked by complexity and confusion. This confusion, the root of this discussion, manifests in the second and third aspects of elite perplexity. The kulturang nasyonal is formed through the efforts of the elite, primarily using English as a medium, while the kalinangang bayan is the outcome of the formation of many diverse Filipino communities. The elite's relationship with kalinangang bayan is complicated. They idealize Filipinos but also criticize their behavior. This creates confusion in how they perceive and engage with the masses. This also refers to the schizophrenic cultural identity, wherein the elite individuals struggle with their identity, torn between their native culture and Western influence. Second, the elite's engagement with kalinangang bayan involves both idealization and criticism. As mentioned earlier, the elite individuals struggle with their identity, in which this first aspect leads on to the second and third. On one hand, there is a compelling need to elevate Filipinos to a more superior status, especially when compared to foreigners. This idealization, often rooted in historical narratives, serves the purpose of establishing a sense of uniqueness and superiority. However, it coexists with the consistent critique of what the elite deems as true Filipino behavior, often labeling the masses as lazy or lacking in intellectual and cultural refinement.
This contradictory stance creates confusion about what the elite actually perceives. Language and legal systems. Another facet of this discussion is the linguistic duality employed by the elite. English becomes the language of political power associated with the legislation and governance. Conversely, Filipino or Tagalog is utilized for public speeches and communication with the masses. Yet, when it comes to legislation, the elite tends to draft laws based on foreign experiences, primarily Western models. This creates a significant gap in understanding between the rulers and the ruled, as the legal language becomes a barrier rather than a bridge, perpetuating a sense of detachment between the elite and the kalinangang bayan. This language gap widens the divide between the two cultural sides. The elite's influence and challenges. The elite endeavors to assert its dominance by propagating the kulturang national or natural culture. However, this cultural imposition faces substantial challenges, primarily stemming from the common people's strength of the Kalinangang Bayan. This Kalinangang Bayan is rooted in the rich tapestry of diverse ethno-linguistic groups. They possess a resilience that challenges the elite's attempts to shape a homogeneous national culture. The elite pushes a kulturang national, but the common people's strength resists homogenization. The Kalinangang Bayan challenges the elite's attempt to impose a singular cultural narrative. The Austronesian cultural continuum. To truly grasp or understand the essence of Kalinangang Bayan, it is important to focus into its roots within the Austronesian cultural continuum. This cultural thread not only binds the Philippines, but connects it to various regions and cultures across the vast expanse of the Pacific. The shared heritage within this continuum forms the foundation and shapes the essence of the Kalinawang Bayan, emphasizing unity in diversity. The Bayan concept and our shared identity. At the heart of Kalinawang Bayan lies a shared understanding of the concept of bayan. It transcends mere geographical connotations, intertwining people, places, and overarching political structures across diverse ethno-linguistic groups. This shared identity challenges the elite's attempts to impose a singular cultural narrative and reinforces the resilience of a collective identity that emerges from the common people. The concept of bayan goes beyond geography, which unites people and places. The common people's strength challenges the elite. So the common people's strength of the Kalinang Bayan is a formidable force actually. It is deeply rooted in the economic challenges faced by the masses, such as the impact of public education and a profound pride in distinctly Filipino elements. This strength emerges as a potent challenge to the influence exerted by the elite in shaping the kulturang nasyonal. It, highlight, it highlights the resilience and adaptability of the Kalinangang Bayan in the face of external attempts to define and mold its cultural identity. These strengths greatly challenges the elite's influence. Lastly, the pride in being Filipino. Despite attempts to impose foreign ideals, there exists a palpable pride among the masses in being Filipino. This pride extends beyond traditional cultural aspects to permeate even popular culture, countering the elite's efforts to mold and define the national identity, or kulturang nasyonal. From traditional arts and crafts to modern expressions, the masses find pride in their distinctly Filipino identity, creating a cultural landscape that defies simplistic categorizations.
and challenges the elite's perceptions. Despite attempts to impose foreign ideals, the masses take pride in their Filipino identity. Now, to conclude, in navigating the complex relationship between the elite and the Kalinangang Bayan, we see the resilience, diversity, and a deep-rooted pride that defies attempts at cultural imposition. The confusion of the elite is actually, in essence, a testament to the strength and dynamism of the Kalinangang Bayan, which is a force that continues to shape the rich tapestry of the Filipino identity. Huling bahagi ng pantayang pananaw ay ang konklusyon. Ang pantayang pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabiasnan na nagpapakita ng pagkakaisa ng isang grupo ng tao na may sariling wika at kultura. At upang makamit ito, naglahad ng ilang hakbang si Ginoong Salazar. Una, ang pagsasapi-Filipino ng buong sistema ng edukasyon upang maging homogeneous o isa at napag-uugnay-ugnay ang pangkahalatang kaalaman, karunungan, at kasanayan na ibinabahagi at pinauunlad sa buong kapilipinuhan. Pangalawa, ang pagsasa-Filipino ng pagtuturo, pananaliksik at paglalahat-hala sa mga kolehiyo at unibersidad. At huli, ang pagsasa-Filipino ng mga agham upang ang mga ito'y maging bahagi ng kalinangan ng bayan. Ang mga sumusunod ay aming mga sanggunian. Muli, ako si Fiona Doncillo, kasama si Joanna Kilaman. Maraming salamat sa pakikinig.